padrastro ko ay galit na galit sa akin. Ayon sa kanya, sinabihan daw siya ni mama na sinabi ko raw na ang kanyang ina na malapit nang mamatay ay isang walang silbing pabigat sa pamilya para lamang hindi ito makalipat sa aming bahay. Ako ay isang 16 na taong gulang na lalaki at kasalukuyang nag-aaral sa high school. Ang aking mama ay ikinasal sa aking padrasto na si Eddie 2 taon na ang nakalipas. Si mama ay 40 taong gulang at si Eddie ay 42. Ang aking mga magulang ay hindi kailanman nagpakasal. Ako ay bunga ng isang maikling romansa pagkatapos ng kolehiyo na akala nila ay matatapos sa loob ng ilang buwan. Ngunit nabuntis si mama at ayaw niyang magpalaglag, kaya ipinanganak niya ako. Gusto rin ng aking ama na maging bahagi ng aking buhay, kaya nagkasundo sila sa pag-aalaga sa akin at lumilipat ako ng bahay bawat buwan. Ginugugol ko ang 1 taon na salit-salit sa aking mama at papa. Hinahati ng patas ang aking oras sa pagitan nila. Mahal ko ang aking mga magulang at alam kong pareho silang nagsakripisyo ng malaki para sa akin upang mapalapit sila sa akin. Ang una at pinakamalaki ay ang pagkakaroon nila ng pananatili sa parehong lungsod sa loob ng maraming taon upang hindi ako mahirapan sa pag-commute sa pagitan ng 2 bahay. Hindi ko ito nalaman noon, pero ngayon alam ko na pareho silang nagbigay ng maraming oportunidad na umangat sa kanilang mga karera dahil kailangan nilang manatili sa parehong lungsod at manirahan ng malapit sa isa't isa. Lahat para sa akin. Ayon sa kanya, si mama rin ay nagkaroon ng pagtanggi sa ilang kalalakihan na labis na nagmamahal sa kanya dahil gusto niyang mag-focus sa pag-aalaga sa akin sa halip na magpakasal at kailangang harapin ang pagkakaroon ng asawa at pagbabalansing kanyang trabaho at personal na buhay. Lahat ng iyon. Ngayon, nalaman ko na ang mga bagay na ito salamat kay Eddie ng hindi direkta, dahil hindi siya eksaktong pinakamahusay na padrasto na maaasahan ng isang tao, at kailangang sabihin sa akin ni mama ang lahat ng ito upang tanggapin ko siya dahil sa tingin niya, kung makakagawa siya ng napakaraming sakripisyo para sa akin, dapat akong makapagbalik kahit kaunti at tanggapin si Eddie. Hindi ko alam kung paano iyon gumagana dahil hindi ko siya hiniling na gawin ang mga sakripisyong ito para sa akin. Madali siyang makakapagpalaglag o hayaan na lamang ang aking ama na magpalaki sa akin ng buo. Gayunpaman, hindi ko kailanman tinalo siya tungkol dito dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Kaya handa akong tanggapin si Eddie kahit na hindi siya masyadong mabait na tao. At sa hindi mabait na tao, hindi ibig sabihin na masama siya sa akin sa anumang paraan. Ibig sabihin lamang ay hindi niya ako gusto at hindi niya ito tinatago. Hindi ko alam kung anong klaseng tao na may edad na 42 taon ang may issue sa isang 16 na taong gulang na bata, ngunit tiyak na mayroon siya. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako gusto dahil wala akong ginawa upang inisin siya. At sa katunayan, palagi kong sinisikap na maging mabait sa kanya dahil ganoon ako pinalaki ng aking pamilya. Maging mabait sa lahat, kahit na ipinapakita nila na hindi kanila gusto. Hindi siya kailanman nagsasalita sa akin ng bastos at hindi siya kailanman nagkokomento tungkol sa akin. At ang dahilan sa likod nito ay hindi siya nagsasalita sa akin ng kahit ano. Nagkukunwari siyang hindi ako umiiral sa pamilya, at ito ay nangyayari sa loob ng 3 taon. Literal na wala akong ideya kung ano ang ginawa ko upang inisin siya, ngunit isang araw lang ay nagpasya siyang hindi na niya ako kakausapin at magsisimulang magkunwari na hindi ako naroroon. Ito ang pinakakakaibang bagay sa mundo at talagang hindi ako sanay sa ganitong uri ng paggamot, para bang binibigyan niya ako ng malamig na balikat para sa isang bagay, ngunit hindi ko alam kung ano ito, kaya hindi ko rin maayos ang aking asal dahil hindi ko alam kung ano ang problema niya sa akin. Sabi ni mama na ganoon talaga siya, na wala siyang problema sa akin, ngunit hindi rin naman ako gustuhin. Gayunpaman, pakiramdam ko kung hindi mo gusto ang isang tao, dapat ay may dahilan para dito, lalo na kung ikaw ay 42 taong gulang at ang kabilang tao ay literal na 16 na lamang. Siguro may kinalaman ito sa dinamika ng pagiging unang anak ng aking ina, o kung ano man, hindi ko talaga alam. Ngunit ang bottom line ay hindi niya ako gusto at ginawa niyang malinaw ito. Dati ay okay kami sa unang ilang beses na dumating siya sa bahay, nakikipag-ugnayan siya sa akin at tinatanong ako ng lahat ng uri ng mga tanong tungkol sa aking buhay, at ako ay napakadesente at sinasagot ko siya. Ngunit pagkatapos ng isang pagbisita,
bigla na lang siyang nagdesisyon na hindi na niya ako kakausapin. Napakarandom at hindi ko naintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Sa oras na iyon, hindi ko ito kinuwestiyon dahil naisip ko na baka nakalimutan lang niyang bumati sa akin o kung anuman, ngunit pagkatapos ay nangyari ito ng maraming beses na naging mahirap na itong baliwalan. Kaya tinanong ko pa si Mama kung may nagawa akong bagay na nagalit siya dahil parang wala ako sa bahay sa paraan ng kanyang pag-aakto at binabaliwala niya ang mukha niya sa tuwing papasok ako sa sala o anumang silid na nandoon siya at hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Sinabi lang niya na sinusubukan niyang asimilin ang katotohanan na ngayon kailangan niyang harapin ang aking presensya sa lahat ng oras at marahil ay hindi siya sanay sa ganito dahil bago pa ito, nakipag-date lamang siya sa mga babaeng walang anak. Mahihirapan akong paniwalaan dahil siya mismo ay may 2 anak, may anak na 15 at isa pa ay 12 anyos. Ang kanilang ina ay namatay sa isang aksidente pagkatapos ipanganak ang bunso. Bukod dito, hindi totoo na palagi akong nandyan dahil, tulad ng nabanggit ko kanina, ako ay pumupunta sa bahay ng aking ama upang manirahan sa kanya tuwing ibang buwan. Ngunit gayunpaman, ilang buwan ang lumipas sa ganoong paraan, at sa kalaunan tinanggap ko na lang ang katotohanan na ganoon siya at hindi na niya ako kakausapin. Matapos ang 1 taon ng pakikipagrelasyon, sinundo niya ang aking ina at nagpakasal sila ilang buwan pagkatapos. Pagkatapos ng kanilang kasal, lumipat si Eddie sa bahay kasama ang kanyang mga anak. Bago iyon, nakilala ko lang ang kanyang mga anak ng ilang beses at tinuruan din sila ng kanilang ama na huwag akong kausapin. Napakaloko nito at hindi ko alam kung paano ko iyon nalampasan ng matagal, taon nga ang katagal. Bago sila magpakasal, nakatira si Eddie at ang aking ina nang magkahiwalay dahil ang ina ni Eddie ay talagang may sakit at naninirahan sa kanila. Ngunit pagkatapos nilang magpakasal, nagpasya siyang ilipat ito sa bahay ng kanyang kapatid para maalagaan ito at siya ay lumipat kasama si Mama sa aming bahay kasama ang kanyang mga anak. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakaranas nito. Ngunit hindi talaga madali ang manirahan sa parehong bahay kasama ang isang grupo ng mga taong hindi ka kinakausap at nagkukunwaring hindi ka umiiral. Ngunit kinailangan kong tiisin yun at ginawa akong pakiramdam na masama dahil pakiramdam ko ay ako ay isang kriminal sa isang uri, hinuhusgahan sa paraan ng kanilang pagtrato sa akin. At ang pinakamasama ay hindi ko man lang nalaman kung ano ang ginawa kong mali sa simula. Wala pa rin akong ideya. Ngunit at least hindi na ako nakatira kasama siya, kaya hindi na mahalaga kung ano man iyon. Lumipas ang mga taon at hindi nagbago ang kanilang ugali, kahit na nasanay na ako sa hindi pagsasalita ni Eddie sa akin tuwing dumadalaw siya sa aking ina, na medyo madalas at pagkatapos ng kanilang kasal. Nasanay na ako sa kanya at sa kanyang mga anak na naninirahan sa parehong bahay sa akin at hindi ako kinakausap. Tuwing pumupunta ako sa bahay ng aking ina, kailangan kong ihanda ang aking sarili sa pag-iisip na makipag-usap lamang sa aking ina. Sa susunod na ilang linggo, siya lamang ang tao na nakikipag-usap sa akin sa bahay na iyon at lahat ng iba pang mga tao ay nagkukunwaring wala ako, na parang hindi nila ako nakikita. Masakit iyon, ngunit gusto kong makasama ang aking ina, kaya kinailangan kong tiisin iyon, dahil alam kong hindi siya makikipag-usap kay Eddie tungkol dito. Tiwala sa akin, sinubukan ko siyang kumbinsihin ng maraming beses na makipag-usap sa kanya tungkol dito at alamin ang dahilan o kahit man lang subukang lutasin ito. Ngunit sinabi niya sa akin na nakipag-usap na siya sa kanya tungkol dito at may ilang mga personal na dahilan na hindi niya maaaring ipaalam sa akin, kaya tinatanggihan niya ang aking pag-iral sa bahay at wala siyang magagawa tungkol dito dahil naiintindihan niya kung saan siya nanggagaling at naiintindihan din kung bakit ako nasasaktan tungkol dito, ngunit kailangan ko lang tiisin at harapin yun. Kung sinubukan kong makipagtalo sa kanya at ipaglaban ang aking sarili, siya ay nagiging emosyonal at sasabihin sa akin na ako ay walang utang na loob dahil binabaliwala ko ang katotohanan na ginawa niya ang napakaraming sakripisyo para sa akin, kaya tiyak na maaari kong bigyan ng pass si Eddie sa pagtrato sa akin sa paraang ginagawa niya at tiisin iyon para sa kanyang kapakanan. Gusto kong makipag-away sa kanya, ngunit ayokong saktan ang kanyang damdamin. Hindi ko kailanman sinabi sa aking ama tungkol sa anuman sa mga ito, dahil alam kong kung malaman niya, siya ay magiging labis na nag-aalala at tiyak na haharapin ang aking ina tungkol dito.
Sila ay napakamagkaibang tao at may iba't ibang mga ideya tungkol sa kung paano ako palakihin, kaya't patuloy silang nagkakaroon ng mga maliliit na argumento at away. Ngunit alam ko na ang isang bagay na napakalaki ay maaaring magresulta sa aking ama na humiling ng buong kustodiya o isang bagay na labis. Ayokong magdulot ng drama, kaya't iniiwasan ko na lamang sabihin sa kanya at nagkukunwaring okay lang ang lahat sa aking ina at sa kanyang bagong pamilya. Si Eddie at ang aking ina ay magkasama ng 1 taon bago sila magpakasal at magkasama sila ng 2 taon, kaya't tiniis ko ang ganitong uri ng pagtrato sa loob ng 3 taon at kamakailan ay naabot ko na ang aking limitasyon. Ang nangyari ang talagang nagtulak sa akin sa gilid at nagpasyang hindi ko na iyon itatagal. Noong nakaraang buwan, dapat akong manatili sa bahay ng aking ina at gaya ng dati, si Eddie at ang kanyang mga anak ay patuloy na hindi ako pinapansin. Ako ay dumadaan na sa isang mahirap na panahon dahil nakikipag-away ako sa ilang kaibigan sa paaralan at talagang wala ako sa tamang kalagayan ng pag-iisip sa oras na iyon. Mga 2 linggo na ang nakalipas, nang magising ako isang umaga at napansin kong wala ng tao sa bahay, nagsimula akong mag-alala tungkol dito. Hanggang noong gabi bago, ang lahat ay normal, o kasing normal ng kaya nito sa bahay ng aking ina. Lahat sila ay nag-uusap sa isa't isa, at hindi ako pinapansin, ngunit walang nabanggit na sila ay aalis sa oras na iyon. Ngunit nang magising ako kinabukasan, nakita kong wala ng tao sa bahay at agad kong tinawagan ang aking ina upang itanong tungkol dito. Wala akong ideya kung saan sila naroroon, ngunit sa kabutihang palad, sinagot ni Mama ang tawag. Nang tanungin ko kung ano ang plano nila, sinabi niya na sila ni Eddie at ang mga bata ay aalis para sa isang maliit na biyahe sa loob ng 1 linggo at hiniling sa akin na manatili sa bahay at alagaan ito. Ngayon ay bakasyon sa tag-init kaya wala akong pasok at wala talagang pupuntahan. Ngunit hindi ko akalaing tama na iwanan akong mag-isa sa bahay at asahan na ako ay magiging parang bantay. Hindi ako sang-ayon sa planong iyon at sinabi ko kay Mama na hindi ako handa na manatili sa bahay buong araw at magbantay. Kung gusto niya ng ganoong bagay, dapat na lang siguro niyang pinataas ang seguridad sa bahay sa halip na lokohin ako upang manatili sa bahay. Galit na galit din ako dahil hindi man lang nila sinabi sa akin ang kanilang plano na umalis at iniwan akong mag-isa sa bahay. Wala man lang silang kabutihang loob na sabihan ako ng maaga upang makapagpasya ako para sa sarili ko kung gusto kong gawin iyon o hindi. Malamang ay oo ang isasagot ko dahil bilang isang high school na lalaki, wala talagang ibang gusto kundi isang bakanting bahay para sa sarili namin. Malamang ay inimbitahan ko ang ilang kaibigan at nagpakasaya ng ilang araw, pero sobrang galit ako na hindi ko na rin naramdaman ang ganang gawin iyon dahil tinatrato ako ni Mama ng masama at pinaparamdam niya akong masama. Nakikipag-away din ako sa aking mga kaibigan, kaya wala talaga akong maisamang sinuman sa oras na iyon at dumadaan ako sa isang pangkalahatang masamang oras. Sinabi ko kay Mama na kailangan niyang humingi ng tawad sa akin para sa ginawa niyang ito at naiintindihan ko na si Eddie ay hindi gusto makipag-usap sa akin. Ngunit ang pinakamaliit na maaari nilang gawin ay sabihan man lang ako na aalis sila bago sila umalis. Hindi maganda ang magising isang umaga at malaman na nag-iisa ka. Sinabi niya sa akin na pinalalaki ko lang ito at kailangan kong lampasan na ito. Hindi na siya naghintay na sumagot ako basta binaba na lang niya ang tawag. Nang sinubukan kong tawagan siyang muli, hindi niya ito sinagot at nag-text siya pabalik na sinasabing tinatangkilik niya ang kanyang biyahe at kakausapin ako pagdating niya sa hotel. Sobrang galit ako sa lahat ng nangyayari kaya nagpa siyang umalis. Alam kong nangangahulugan iyon na magiging bakante ang bahay, ngunit wala na akong pakialam. Sinubukan kong tawagan si Mama pagkatapos noon upang ipaalam sa kanya na aalis ako. Ngunit hindi niya sinagot ang aking tawag at ang lahat ay napunta sa voicemail. Kaya inilok ko ang bahay at inilagay ang mga susi sa ilalim ng isang paso ng halaman na karaniwang ginagawa ni Mama kapag siya ay umaalis at pagkatapos ay pumunta ako sa bahay ni Papa upang manirahan kasama siya. Nang makarating ako doon, nagulat siya na makita akong bumalik ng maaga dahil inaasahan niyang babalik ako pagkatapos ng 1 linggo dahil dapat akong manirahan kasama si Mama hanggang sa katapusan ng buwan. Ngunit sapat na ang aking naranasan kaya bumalik na lamang ako sa kanya at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyayari.
Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol kay Eddie at ang kanyang katawa-tawang ugali sa akin at kung paano niya patinuruan ang kanyang mga anak na huwag akong kausapin. Pakiramdam ko ay may nagawa akong mali, ngunit hindi ko alam kung ano at ito ay bumabalisa sa akin. Sinabi ko rin sa kanya kung paano ayaw ni Mama na makipag-usap sa kanya tungkol dito at pinapayagan lang na magpatuloy ang lahat, hindi alintana kung gaano ito nakakasakit sa akin. Ang dahilan niya para dito ay naniniwala siya na may mga personal na dahilan si Eddie at valid ang mga ito. Ngunit hindi niya ipinapaliwanag sa akin kung ano ang mga ito upang magkaroon ako ng kahulugan kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Pinagtiisan ko ito ng sapat na tagal para sa kapakanan ni Mama. Gusto kong maging masaya siya at patuloy niyang ipinapaalala sa akin na gumawa siya ng maraming sakripisyo para sa akin sa kanyang buhay, kaya maaari kong gawin ito para sa kanya. Ngunit ito ay nagiging masyadong mahirap para tiisin. Hindi ko na ito tatagal at tapos na ako. Kinailangan kong sabihin ito kay Papa dahil may karapatan siyang malaman kung ano ang pinagdadaanan ko mula kay Mama at baka may magagawa siya tungkol sa sitwasyon dahil sobrang sawa na ako sa ganitong pagtrato. Kahit na wala naman akong ginawa upang inisin ang sinuman at palagi akong nagtatangka na maging mabait at mahabagin sa lahat. Sinabi ko sa kanya kung paano iniwan ako ni Mama sa bahay na mag-isa nang hindi man lang sinasabi sa akin na siya, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak ay aalis at basta inasahan na papayag ako na magbantay ng bahay at tiyakin na ang lahat ay nasa ayos at mamuhay mag-isa sa susunod na linggo dahil lang gusto niyang magbakasyon. Hindi naman iyon ang pinakamalaking problema ko. Ang problema ko ay hindi man lang niya inisip na mahalagang sabihin sa akin tungkol dito at nang sinubukan kong makipag-usap sa kanya, basta binaba niya ang tawag at tinanggihan ang mga tawag ko na para bang hindi ako mahalaga sa kanya. Talagang napakalayo na niya at hindi ko na ito kayang tiisin. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng ito kay Papa, nagsimula akong umiyak dahil hindi ko napagtanto kung gaano kalaki ang bigat na dala-dala ko sa mga nagdaang taon. May normal na relasyon kami ni Mama noon, ngunit pagkatapos niyang makisama kay Eddie, nagbago ang lahat at wala ng kapareho. Pakiramdam ko ay wala akong halaga sa kanya at napakahirap tanggapin yun. Pagkatapos kong maibuhos lahat ng ito kay Papa, sinabi lang niya isang bagay sa akin at iyon ay siya na ang bahala sa lahat para sa akin ngayon. Malinaw na siya ay sobrang nagagalit, ngunit kahit anuman ang gusto niyang sabihin kay Mama, hindi niya sinabi sa akin. Sinabi lang niya na masaya siya na ibinahagi ko ito sa kanya at ngayon ay wala na ito sa aking dibdib. Sinabi niya na mananatili ako sa kanya at kung gusto kong bumalik kay Mama, iyon ay aking desisyon, ngunit hindi niya ito irerekomenda. Naninirahan ako ngayon sa kanya at hindi ko sinubukang tawagan si Mama pagkatapos ng araw na iyon at ang nakakatawang bagay ay hindi rin niya ako tinawagan. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay subukang makipag-ugnay sa kanyang anak na iniwan niya sa bahay ng mag-isa habang siya ay nagbakasyon kasama ang kanyang bagong pamilya. Ako ay sobrang nasaktan sa emosyonal sa kanyang ginagawa, ngunit pagkatapos kong makipag-usap kay Papa, pakiramdam ko ay mas magaan na ako at nagpa siya na hindi ko na ito papansinin. Sa loob ng 5 araw wala kaming kontak at pagkatapos ng sa wakas ay tumawag siya. Akala ko ay para alamin kung kumusta ako. Ngunit nang sagutin ko ang tawag, siya ay sumisigaw ng buong lakas. Tumagal ng ilang segundo bago ko mapagtanto na siya ay sumisigaw dahil iniwan ko ang bahay at sila ay nanakawan. Ayon sa kanya, maraming mga bagay na naiwan sa bahay ay wala na, kasama na ang kanilang telebisyon at ilang mahalagang mga bagay. Sa kung anong dahilan, sinisisi niya ako para sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung bakit niya iyon ginagawa dahil sinubukan kong tawagan siya at ipaalam na aalis ako at pupunta sa bahay ni Papa. Pagkatapos niyang huminto sa pagsigaw, sinabi ko na hindi ako masaya sa paraan ng pagtrato niya sa akin at sinubukan kong makipag-ugnay sa kanya ng maraming beses pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ngunit patuloy niya itong tinatanggihan. Kaya sinabi niya na dapat ay nag-text na lang ako at bagaman totoo ang punto niya, sinabi ko na hindi ko sinasadya na huwag gawin iyon dahil galit ako. Akala ko ay malinaw na sinabi ko na sa kanya na ako ay galit, kaya hindi niya dapat inasahan na mananatili ako sa bahay sa una pa lang. Nagkaroon kami ng malaking pagtatalo tungkol dito dahil naniniwala siyang dapat akong manatili sa bahay kahit gaano ako galit o nasaktan
dahil ito ay isang usapin ng kaligtasan at umaasa siya sa akin. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya na gawin iyon. Sa katunayan, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang ipaalam sa kanya na aalis ako at ayaw kong manatili mag-isa sa bahay. Ngunit hindi niya pinansin lahat ng tawag ko, kaya ngayon siya na ang kailangang magbayad ng presyo para dito. Ito ang mga resulta ng kanyang mga aksyon, hindi sa akin. Sa tingin ko ay napaka-ridiculous na sinusubukan nilang isisi lahat ng ito sa akin, kasama na si Eddie, na sa unang pagkakataon sa ilang taon na kinausap ako ay para lang sigawan ako at sisihin sa pagiging pabaya. Sinabi niya pa ang ilang iba pang mga nakakalitong bagay, tulad ng palagi niyang alam na ako ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon dahil hindi kami nag-uusap. Hindi ko alam kung paano niya naisip yon nang hindi man lang kami nag-uusap. Ngayon ay nag-aaway ang mga magulang ko dahil iniisip ni Papa na ito ay kasalanan ni Mama at ganoon din ako. Ngunit iniisip ni Mama na kasalanan ko ito at ngayon ay hinihingi ni Mama na bayaran siya ni Papa sa mga pinsala dahil iniisip niyang kung ipinagtatanggol niya ako sa paggawa nito, dapat siyang handang bayaran ang presyo para dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon at papayag lang siyang itigil ito kung magsusori ako sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayokong gawin iyon, ngunit ayoko rin na patuloy niyang abalahin si Papa. Update 1, 2 linggo na mula nang mangyari ito at maraming bagay ang lumabas na mula noon. Una, sa wakas nalaman ko kung bakit galit na galit sa akin si Eddie. Ayon sa kanya, nang magsimula silang mag-date, tinanong ni Eddie si Mama kung maaari niyang dalhin ang kanyang ina upang manirahan kasama nila. Sinabi ni Mama na hindi dahil hindi siya komportable sa ideya ng paglipat nila ng ganoon kabilis at tiyak na hindi siya sang-ayon sa ideya na ang kanyang biyenan na may sakit ay manirahan sa kanila. Iniisip niyang magiging labis na trabaho yon para sa kanya at hindi siya handang gawin yon. Kahit na malinaw na sinabi ni Eddie na may full-time na nurse ang ina niya para alagaan ito at kailangan lang nila ng mga taong nasa paligid para sa kanyang emosyonal na pangangailangan. Hindi pa handa si Mama na lumipat kasama si Eddie at maging magkasama at ayaw niyang magkaroon ng karagdagang pabigat na manirahan kasama ang kanyang biyenan. Ngunit sa halip na maging tapat sa kanya, itinuro niya lahat sa akin. Ito ay 3 buwan na mula nang magsimula ang kanilang relasyon. Seryoso na sila sa isa't isa sa puntong iyon, kahit na sa tingin ko ay masyadong maaga para sa kanila. Ngunit gayon pa man, ito ay desisyon ni Mama at ayaw kong magkomento tungkol doon. Karaniwang nagsinungaling siya kay Eddie at sinabi niyang okay lang na lumipat siya, kasama niya at dalhin ang kanyang ina at mga anak upang manirahan sa amin, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay isang magandang ideya dahil sa akin. Ginawa niya akong parang isang delinkwenteng kabataan at sinabi kay Eddie na nag-date siya ng ilang mga lalaki sa nakaraan, ngunit lahat sila ay lumayo dahil sa akin. Ayon sa kanya, pinagmumukha ko ang kanyang mga kasintahan dahil gusto kong protektahan siya at panatilihing malayo ang lahat dahil naniniwala pa rin akong maaari kong pagsamahin muli ang aking mga magulang at hindi ko gustong masira ang aking puso. Sinabi rin niya na ayaw niyang magdusa ang ina ni Eddie dahil sa akin, dahil sinabi niya kay Eddie na marami akong sinasabi tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Eddie na tinawag ko ang kanyang ina na isang walang silbing pabigat sa pamilya at sinabi ko na kung lumipat siya sa amin, titiyakin kong magdusa siya dahil dito, isang bagay na hindi ko kailanman sasabihin, dahil hindi iyon ako at alam ko kung gaano kalupit iyon. At ayon sa kanya, tinawag ko ang kanyang mga anak na maliliit na demonyong goblin na magpapasira sa aming pamilya. Siyempre, pagkatapos noon, tumigil si Eddie sa pakikisalamuha sa akin, dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Talagang naniwala siya kay Mama, kahit na palagi akong kumikilos ng maayos sa kanya at walang dahilan upang maniwala siya sa akin. Nalaman ko ito ilang araw na ang nakakalipas dahil pinipilit ni Eddie si Mama na itakwil ako at putulin ang lahat ng ugnayan sa akin, dahil sa ginawa ko at sa tingin niya ay panahon na. Ngunit ayaw niya itong gawin, kaya sa wakas ay kinailangan niyang ipagtapat sa kanya. At ngayon ay magkahiwalay silang nakatira, dahil hindi makapaniwala si Eddie na masama ang pagtrato niya sa akin, dahil sa isang bungkos ng kasinungalingan na sinabi ni Mama sa kanya, dahil natatakot siyang sabihin ang totoo, na siya ang tutol sa pagkakaroon ng isang may sakit na tao na manirahan sa amin at hindi ako.
Sa email na iyon, sinabi pa niya na hindi siya magkakaroon ng problema kung naging tapat si Mama at sinabi sa kanya na wala siyang kakayahan na harapin ang isang may sakit na tao sa bahay at kakausapin niya lang ang kanyang kapatid at titiyakin na sila ay magpapalitan sa pag-aalaga sa kanilang ina. Ngunit pinili niyang magsinungaling sa kanya at gumawa ng isang kakilakilabot na kwento tungkol sa akin na pinaniwalaan niya at patuloy na masama ang trato sa akin. Nagpadala siya ng email upang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa at umaasa na mapapatawad ko siya. Hindi ko pa ito sinagot dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman tungkol dito at gusto ko lang panatilihing malinaw ang aking isipan at huwag mag-isip tungkol sa kahit ano sa ngayon. Ngunit gayunpaman, iyon ang dahilan kung bakit masama ang pagtrato niya sa akin ng matagal na panahon at pinapayagan iyon ni Mama. Sa katunayan, ito ay naging napaka-perpekto para sa kanya at pinapakain niya siya ng lahat ng uri ng kasinungalingan tungkol sa akin na palagi akong napapahamak sa paaralan at hindi niya ito kinuwestiyon dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Hindi kami nag-uusap kaya hindi niya kailanman nalaman na ako ay talagang isang normal na bata at pinanatili iyon ang pagtakpan ni Mama. Siya ay isang baluktot na babae, kailangan kong sabihin yun. Ngayon ay naghahain ng buong kustodiya si Papa matapos malaman ang lahat ng ito at si Mama ay lubos na nagdadalamhati dahil inaakala niyang mahal niya kami at gusto niyang maging masaya kaming pamilya. Ngunit paumanhin, hindi ka maaaring magkaroon ng isang masayang pamilya sa iyong sariling mga termino at sirain ang buhay ng lahat. Update 2, aparentemente, hindi lamang si Papa ang naghahain ng buong kustodiya, kundi naghahain din ng diborsyo si Eddie. Nalaman ko ito dahil nagpadala ng maraming mensahe si Mama kay Papa na nagmamakaawa na kausapin si Eddie at ayusin ito dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala kaming lahat. Hindi ko alam kung paano niya inaasahan na makikinig kami pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Tiniyak niyang masama ang pagtrato sa akin at wala siyang problema dito sa loob ng maraming taon. Alam niyang nagsisinungaling siya tungkol sa akin sa kanyang asawa. Nanalangin ako na walang sinuman ang makaranas ng ganito sa kamay ng kanilang sariling ina. Patuloy kong iniisip kung ano ang ginawa kong mali at kung bakit ako kinamumuhian ng kanyang asawa at pamilya nang walang dahilan lahat ng oras. Siya ay nag-aalala lamang sa kanyang sarili at walang iba. Ay block ko na siya sa lahat ng dako at ayaw ko nang makipag-usap sa kanya kailanman. Ako ay nagtiis ng maraming crap sa mga nakaraang taon dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Maliwanag na hindi siya pareho sa kanyang sariling anak at nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling kaligayahan, kaya't pareho kaming inilalagay ang kanyang kaligayahan sa unang lugar, ngunit hindi na ngayon. Update 3, opisyal na, naghain ng diborsyo si Eddie. Iyon lamang ang pinag-uusapan ng lahat ngayon, ang aking pamilya at ilang mga kaibigan na magkasama ang aking mga magulang. Si Mama ay nagre-react dito sa isang napakakakaibang paraan. Nagpo-post ng mga malungkot na quote sa social media na ipinapadala sa akin ng aking mga pinsan bilang screenshots. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan niya, ngunit tiyak na hindi iyon makakatulong. Hinukay niya ang kanyang sariling libingan at ngayon ay kailangan niyang humiga dito. Update 4, may buong kustodiya na ako ngayon ni Papa. Lumipas na ang ilang buwan at lumaban ng husto si Mama, ngunit sa kasamaang palad, ang diborsyo at lahat ng bagay ay napakakomplikado para sa kanya at mayroon kaming lahat ng ebidensya kung ano ang pinagdadaanan niya sa akin, kaya wala talaga siyang tsansa. Ngunit ang kanyang abogado ay nagawang ipagpatuloy ang kaso ng ilang buwan kahit papaano. Gayunpaman, hindi ko kailangang bisitahin si Mama ngayon kung ayaw ko dahil si Papa na ang may kustodiya. May karapatan siya sa pagdalaw, ngunit hindi ko alam kung ano ang punto nito dahil hindi ko na rin gustong makipag-usap sa kanya. Masaya ako kasama si Papa at maayos ang buhay. Nagkasundo na rin kami ng aking mga kaibigan at excited na akong magpatuloy.